Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ngayon ay araw ng Lunes, unang araw ng pagtatrabaho sa buong sanglinggo. Itaas natin sa Panginoon lahat ng mga manggagawa at nawa mabigyang papurihan ang Panginoon sa pamagitan ng ating mga gawain. Pinagdarasal pa rin natin ang kaligtasan ng lahat dahil patuloy ang masamang panahon sa ating bansa. Lalo na ipagdasal natin ang mga estudyante at lalo na yung mga pamilya na nasa hindi mabuting kalagayan. Aminin natin ang ating mga kasalanan upang maging marapat tayong gumanap sa banal na pagdiriwang. Panginoong Hesus, Ikaw ang aming daan. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Ikaw ang katotohanan. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Ikaw ang aming buhay. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, tanang pinakamabuti ay iyong tinataglay. Gawin mong sa aming kaloobay manuot ang pag-ibig sa iyong ngalang dakila at bantog, upang sa pag-unlad ng aming pagsunod sa pananampalatayang iyong ipinagkaloob, mapagyaman mo ang kabutihang iyong inihandog, at ang iyong pinagyaman ay mapanatili mong lubos sa iyong pagsubaybay sa amin at pagkupkop. Sa pamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa muna sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Tesalonika. Mga kapatid, ibig naming malaman ninyo ang katotohanan tungkol sa mga namatay na, nang hindi kayo magdalamhati tulad ng mga taong walang pag-asa. Naniniwala tayong si Jesus ay namatay at muling nabuhay. Kaya naman, naniniwala tayong bubuhayin din ng Diyos ang lahat ng namatay na nananalig kay Jesus upang isama sa Kanya. Ito ang aral ng Panginoon na sinasabi namin sa inyo. Pagparito ng Panginoon. Tayo mga buhay ay hindi mauuna sa mga namatay na. Sa araw na yaon, kasabay na malakas na utos ng tinig ng arkanghel at ng tunog ng trumpeta ng Diyos, bababa ang Panginoon mula sa langit. Bubuhayin muna ang mga namatay na nananalig kay Kristo. Pagkatapos, tayong mga buhay pa ay titipunin niya sa ulap at isasama sa mga binuhay upang salubungin sa papawirin ang Panginoon. Sa gayoy, makakapiling niya tayo magpakailanman. Kaya nga, mag-aliwan kayo sa pamamagitan ng mga aral na ito. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginooy paririto upang hatulan niya tayo. Panginooy paririto upang hatulan niya tayo. Purihin ang Panginoon, awitan ng bagong awit. Panginooy papurihan nitong lahat sa daigdig. Kahit sa ay ipahayag na ang poon ay dakila. Sa madla ay ipahayag ang dakila niyang gawa. Panginooy paririto upang hatulan niya tayo. Ang poon ay tunay na dakila, marapat na papurihan. Higit sa sino man Diyos, siya'y dapat katakutan. Ang Diyos ng sanlibutan, pawang mga Diyos-Diyosan. Ang poon lang ang may likha ng buong sangkalangitan.
Panginooy paririto upang hatulan niya tayo. Lupa't langit ay magsaya, umugong ang kalaliman. Lahat kayo na nilikha na sa tubig ay magdiwang. Ang bukirin at ang lahat na naroon ay sumigaw, pati mga punong kahoy sa galak ay magawitan. Panginooy paririto upang hatulan niya tayo. Ang poon ay pupurihin, pagkat siya ay daratal. Paririto sa daigdig upang lahat ay atulan. Tapat siya kung humatol at lahat ay pantay-pantay. Panginooy paririto upang hatulan niya tayo. Alleluia, 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 alleluia. Ikaw, Kristo, ay sinugo upang sa dukhay magturo, magpalaya sa bilanggo. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, umuwi si Jesus sa Nazaret na kanyang nilakhan. Gaya ng kanyang kinagawian, pumasok siya sa sinagoga ng araw ng pamamahinga. Tumindig siya upang bumasa at ibinigay sa kanya ang aklat ni Propeta Isaías. Binuksan niya ang aklat sa dakong kinasusulatan ng ganito: Sumasa akin ang Espiritu ng Panginoon, sapagkat hinirang niya ako upang ipangaral sa mga dukha ang mabuting balita. Sinugo niya ako upang ipahayag sa mga bihag na sila'y lalaya at sa mga bulag na sila'y makakakita, upang bigyang kaluwagan ang mga sinisiil at ipahayag ang pagliligtas na gagawin ng Panginoon. Binalumbon niya ang kasulatan at matapos isauli sa tagapaglingkod, siya'y naupo. Nakatitig sa kanya ang lahat ng nasa sinagoga at sinabi niya sa kanila, Natupad ngayon ang bahaging ito ng kasulatan, samantalang nakikinig kayo. Pinuri siya ng lahat at namangha sa kanyang napakahusay na pananalita. Hindi ba ito ang anak ni Jose? Tanong nila. Kaya't sinabi ni Jesus, Walang pagsalang babanggitin ninyo sa akin ang kawikaang ito. Doktor, gamutin mo ang iyong sarili. Sasabihin din ninyo sa akin, gawin mo naman sa iyong sariling bayan ang mga nabalitaan naming ginawa mo sa Kapernaum. At nagpatuloy ng pagsasalita si Jesus. Tandaan ninyo, walang propetang kinikilala sa kanyang sariling bayan, ngunit sinasabi ko sa inyo, maraming babaeng balo sa Israel noong kapanahunan ni Elias nang hindi umulan sa loob ng 3 taon at kalahati at magkaroon ng matinding taggutom sa buong lupain. Subalit hindi sa kanino man sa kanila pinapunta si Elias,
kundi sa isang babaeng balo sa Sarepta, sa lupain ng Sidon. Sa dinami-dami ng mga ketongin sa Israel noong kapanahunan ni Eliseo, walang pinagaling isa man sa kanila. Sinaaman pa na taga-Syria ang pinagaling. Galit na galit ang lahat ng nasa sinagoga nang marinig ito. Nagtindigan sila at pinagtabuyan siyang palabas sa taluktok ng borol na kinatatayuan ng bayan upang ibulid sa bangin. Ngunit dumaan siya sa kalagitnaan nila at umalis. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Pasensya na kayo, napapatigil ako sa pagbasa dahil hindi ko alam kung ano ba yung ingay na yan. Sa ating Ebanghelyo ngayon, sinisimulan natin ang pagninilay sa Ebanghelyo ni Lucas. Kaya itong mga ordinaryong araw ay pagninilayan natin tuloy-tuloy yung Ebanghelyo ni San Lucas. At nagsisimula tayo doon sa pag-uwi ni Jesus sa kanyang bayang Nazaret. At yun nga, nagpunta siya sa sinagoga katulad ng kanyang kinagawian. At doon ay naatasan siya na basahin ang salita ng Diyos. Yung sinagoga katumbas ng mga kapilya sa mga bayan-bayan o mga baryo-baryo. Dahil malayo yung templo, kaya sa mga bayan-bayan katulad ng Nazaret, merong sinagoga. Para bang yung parokya. Yung parokya kapag malayo sa mga malalayong barangay, nagtatayo sila ron ng mga kapilya para doon sila magtitipon lalo na araw ng pamamahinga. Ganon ang sinagoga. Kaya nga dito natitipon yung mga tao, mga kababayan ni Jesus, para makinig ng salita ng Diyos. At si Jesus ang naatasan. Si Jesus parang nagbigay ng kanyang homilya pagkatapos niyang basahin yung aklat ni Isayas. Yung homilya niya napakaikli, isang pangungusap lamang. Siguro yan ang pinakamaikling homilya, pero hindi ibig sabihin ay mahina na homilya. Kahit maikli lang, pero tumagos sa puso ng mga nakikinig. At isa lang ang sinabi niya, yung binasa niyang hula ni Propeta Isayas ay natupad ngayon habang sila ay nakikinig. Kaya nga yung katuparan ng hula ni Isayas ay natupad sa katauhan ni Jesus. Yung sinasabing isinugo para magpahayag ng mabuting balita, si Jesus yun. Kaya nga ang homily ni Jesus, isang sentence lang, sabi niya, natupad ngayon habang kayo ay nakikinig ang bahagi na ito ng kasulatan. Si Jesus kapag kamangaral, merong otoridad, merong kapangyarihan. Nanggagaling yung kanyang otoridad, siyempre siya ay anak ng Diyos, pero nanggagaling din yung kapangyarihan ng kanyang salita dahil sinasabuhay niya yung kanyang pinapangaral. Pagka sinasabuhay mo yung sinasabi mo, pagka sinabi mo ito, merong kapangyarihan, merong otoridad. Iba kesa sa nambobola lang.
maraming mga bolero. Yung magaganda yung sinasabi, hindi naman nila nakikinig, nararamdaman nila kung nang bobola lang yung nagsasalita. Kaya nga si Jesus hindi. No, alam nila, totoo, may kapangyarihan, may otoridad. Kaya nga tularan natin si Jesus. Pag tayo magsasalita, lalo na yung sasabihin natin, aral ng Diyos, tiyakin natin na sinasabuhay natin. At kapag ito'y ipinahayag natin, ipapahayag natin ng may kapangyarihan. Tatagos sa puso ng nakikinig. Si Jesus, hindi lang niya sinasabi yung magandang pakinggan. Sinasabi rin niya yung mga salita ng Diyos na nakakapasok, nakakasakit ng damdamin. Kaya nga sa unang bahagi ng Ebanghelyo, pinupuri siya ng mga tao, pero napansin natin doon sa bandang huli, pinagtabuyan siya. Kasi nga, ibinunyag ni Jesus yung pag-aalinlangan nila sa Kanya. Bagamat tumagos ang Kanyang mga salita sa puso nila, pero nagduda din sila. Sabi niya, hindi ba ito yung anak ni Jose? Si Jose isang karpentero lamang. Parang sinasabi, karaniwan lang naman itong Jesus na ito. Kapitbahay lang natin ito. Saan nang galing yung mga tinuturo niyang karunungan? Ibig sabihin, merong kaagad prejudice yung mga tao. Kaya naman sabi ni Jesus, naiintindihan niya. Kasi sabi nga ni Jesus, ay walang propeta o ang propeta ay tinatanggap maliban lamang sa sarili niyang bayan. Pagkakababayan mo, mahirap tanggapin. At ibinigay pa niya yung halimbawa sa lumang tipan. Sabi niya, nung panahon ni Elias, nagkaroon ng taggutom sa Israel, pero bilang propeta, isinugo siya hindi sa kanino mang Israelita, kung hindi isinugo siya sa isang pagano na balo. Doon siya gumawa ng himala. Kasi nga, yung mga Israelita, hindi tinatanggap yung kababayan nilang propeta. Ganon din nung panahon ni Naaman. Si Naaman ay paganong mandirigma. Nagkaketong si Naaman. At sabi nga ni Jesus, nung panahon na yon, maraming may ketong sa Israel, walang pinagaling. Si Eliseo, isang propeta rin, ang pinagaling lang niya isang pagano, si Naaman. Kasi siya lang yung lumapit sa kanya para humiling na pagalingin. Sinabi niya ito sa kanyang mga kababayan kasi nandito na nga si Jesus, anak ng Diyos, isang dakilang propeta, pero ayaw nilang pakinggan. Kasi kababayan nila, ordinaryo lang. Kaya walang masyadong himala ang gagawin ng Panginoon. Dahil diyan napahiya yung mga kababayan ni Jesus, kaya pinagtabuyan siya. Buti na lang nakatakas ang ating Panginoon. Ganon kapag ka nagpapahayag tayo ng salita ng Diyos o ng katotohanan, una, wag nating pipiliin. Minsan bilang mga mangangaral, ang pinapangaral lang natin ay yung mga aral na alam natin sasang-ayon yung nakikinig. Pero yung mga mabibigat na aral na alam natin hindi sasang-ayon yung nakikinig, minsan iniiwasan natin na ipangaral. Pero kung tayo ay talagang tagapagpahayag ng katotohanan,
ipapahayag mo ang katotohanan, yung mga katotohanang nakaka-inspire, pati na rin yung mga katotohanan na nakakapaso. Mapaso na kung mapaso. Mabuti nga mapaso yung mga dapat mapaso ng katotohanan para magising sila. Ang layunin natin ng pagpapahayag ng katotohanan para lumaya lahat. Diba? Truth will set you free, sabi ng Panginoon. Kaya tayo na tagapagpahayag ng katotohanan, ipahayag natin ang katotohanan ng buo, hindi selective. Wag lang yung gustong mapakinggan ng mga tao. Pati na rin yung ayaw nilang mapakinggan, sabihin mo. Punahin mo yung mga tao kung meron silang maling ginagawa. Yan yung ayaw nating marinig, yung pinupuna tayo. Kaya nga nagagalit tayo sa mga kasamahan natin pag pinupuna tayo. Akala natin, inaaway tayo, pero hindi. Pinupuna lamang tayo, napapaso naman tayo para magising tayo at para maging malaya at magbagong buhay. Tularan natin si Jesus, ang tagapagpahayag ng katotohanan. Ipahayag din natin ang katotohanan ng walang labis at walang kulang. Tinanggihan si Jesus ng sarili niyang mga kababayan. Tanggapin natin siya ng may pananampalataya at manalangin tayo sa kanyang pangalan. Ating itugon, Panginoon, pumarito ka, taglay ang aming kaligtasan. Panginoon, pumarito ka, taglay ang aming kaligtasan. Ang mga pinuno ng simbahan, naway ipahayag ng may katapangan at isabuhay ng may paninindigan ang salita ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, pumarito ka, taglay ang aming kaligtasan. Sa pamamagitan ni Kristo sa atin, naway mapagtanto ng sandaigdigan ang bukal ng tunay na karunungan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, pumarito ka, taglay ang aming kaligtasan. Ang mga Kristiyanong magulang, naway maging matatag sa pagsunod kay Kristo, nang siyang daan, katotohanan at buhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, pumarito ka, taglay ang aming kaligtasan. Ang mga may sakit na nabibigatan sa buhay, naway madama ang presensya ng Diyos sa pamamagitan ng pag-aaruga at malasakit sa kanilang mga pamilya. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, pumarito ka, taglay ang aming kaligtasan. Ang mga tapat na yumao, naway tumanggap ng kaligayahang walang hanggang buhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, pumarito ka, taglay ang aming kaligtasan. Tahimik nating idalangin ang ating mga personal na kahilingan. Muli nating alalahanin ang mga pinangakuan natin ng dasal, lalo na ang mga may sakit at may mga malalaking problema sa buhay. Itaas din natin sa Diyos ang intensyon ng mga nagpapamisa nating mga kapatid, lalo na ang mga humihiling ng kagalingan at ang mga ipinagdarasal, ang mga pumanaw nilang mahal sa buhay. Itaas natin lahat ito sa Panginoon sa katahimikan. Panginoon, tanggapin nawa namin ang katotohanan ng iyong salita upang kami ay magkaroon ng kalayaan sa aming kalooban. Gayon din naman ang katotohanang tinanggap namin
ay malaya rin naming ipahayag sa lahat. At nawa ipahayag namin ang salita mo nang walang labis at walang kulang. Ikaw na aming Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. Panginoon, aming alay, itong alak at tinapay sa altar mo, ilalagay, tanggapin sa iyong kamay, alay namin, aming buhay, bawat galak at tambay, bawat pangarap naming taglay, sa palad mo ilalagay. Manalangin kay mga kapatid upang ang paghahain natin kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan, at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang banal na paghahain ay lagi nawang magdulot ng iyong pagbabasbas na sa amin tumutubos, upang ang ginaganap mo sa aming pagdiriwang ay maging lubos na pagkakaloob ng iyong pagmamahal. Sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikay aming pasalamatan, ikinalugod mong likain ng sanlibutan na iyong pinagbabagot dinarangal sa pamagitan ng anak mong kinalulugdan. Kaya't utang na loob ng iyong mga tinatangi at ng mga banal na kapiling mong lagi ang iyong paggiliw at pagkakandili. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, Napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kalob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niyang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bagot walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin.
Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay gunitain, sarili ay inihain, bilang Bilang pagkait, inuming, pinagsasaluhan natin hanggang sa siya'y dumating. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakalob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikrarangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Manalangin tayo sa ating Ama sa Langit, alinsunod sa turo sa atin ng Panginoong Hesus. Ama namin, Sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At wag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami yadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming sa Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya, wag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Pero ng Diyos na nag-aawit
kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Son of Christ, sanctify me, body of Christ, save me, water from the side of Christ, wash me, passion of Christ, give me strength. Hear me, Jesus. Hide me in thy wounds, that I may never leave thy side. From all the evil that surrounds me, defend me. And when the call of death arrives, with me come to thee, that I may praise thee with thy saints forever. Hear me, Jesus. Hide me in thy wounds, that I may never leave thy side. From all the evil that surrounds me, defend me. And when the call of death arrives, with me come to thee, that I may pray with thy saints forever. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming nagsalo-salo sa pagkain mong bigay ay humihiling ng lakas mong inilalaan upang ang kagandahang loob namin madagdagan sa paglilingkod namin sa iyong kadakilaan na nagpapaalab sa pag-ibig namin sa kapwa-tao
sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating misa, humayo kayong taglay ang pag-ibig ni Kristo. Salamat sa Diyos.